pagiging tarakili. Mga kapuso, bago sa saksi, lalo pang lumakas at isa ng typhoon ang bagyong Uwan. Ayon sa Pag-asa, napakalawak ng bagyo na batay sa satellite image ay halos sinlaki ng Pilipinas. Mahigit 1,000 kilometro ang sakop o diameter ng bagyo. Ibig po sabihin, abot mula Batanes hanggang hilagang bahagi ng Zamboanga. Hindi rin po inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito. Malakas, malawak at mapabinsala. Ganyan po ilarawan ng Pag-asa ang bagyong Uwan na patuloy na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility. Naghahanda na ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Northern at Central Luzon. At mula sa Baler, Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, dito nga sa Aurora ay maagang nagpulong-pulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para nga paghandaan ang bagyong Uwan at ang patuloy na panawagan ng mga lokal na pamahalaan, lumikas na yung mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone area para makaiwas sa peligro. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam sa boundary ng Ifugao at Isabela bilang paghahanda sa bagyong Uwan. Kanya-kanyang bilad ngayon ang aning palay ang mga magsasaka sa Isabela. Iniisip na ng ilan kung saan itatago ang kanilang mga alagang kambing. Pati yung mga alaga ko, talagang yung bubong nila tatalian ko rin. Kaya nakaraan ang daming namatay, 15 kambing. Ang ilan, di muna namili ng manok sa ibang probinsya. Mahirap naman po, baka mamaya mabutan kami ng bagyo sa daan. Sa Kapitolyo, nakahanda na ang gamit pang rescue, maging ang mga food pack. Kung mayroon hong umiral na tropical cyclone wind signals, ay in effect na ho yung liquor ban ho natin at yung ipinagbabawal ho ang lahat ng uri ng paglalayag, pangingisda at pagbiyahe ho sa dagat o ilog. Sa Baler, Aurora, may mga nagkansela na ng kanilang booking sa mga resort at hotel. So far, may mga nag-rebook na ng mga rooms nila. Yung iba naman, umaasa pa rin na lilihis yung bagyo. Ang ilang atraksyon sa lugar, gaya ng surfing, inaasahang magiging matumal. Walang maturuan ng surf eh. Walang turista, walang turista napunta. Gawa siguro ng bagyo. Ang iba, naghahanda namang lumikas. Itong araw na ito, lilipat na kami sa lugar na dapat namin lipatan. Kasi hindi na kami naghihintay na aabisuhan pa ng barangay. Delikado na nga yung panahon na yan eh. Sa bayan ng Dilasag, kinansela na kanina ang panghapong klase at trabaho sa gobyerno. Sa ganito pong kaaga pa lamang na paghahanda ay sana po'y lumikas na tayo para hindi po tayo magkaroon ng isang malalang sitwasyon. Sa Calasiao, Pangasinan, naglinis na sa mga ilog at inayos ang natibag na dike sa barangay San Vicente. Tuwing po ang pag-iikot, although meron na tayong isang nakausap. And also, we are coordinating with other business establishments na maging alternate evacuation in the event na malakas talaga yung maging epekto dito sa ating bayan. Nagsagawa rin ng pre-disaster risk assessment ang Pangasinan PDRRMO. Nasa blue alert status na ang kanilang Emergency Operations Center. We strongly recommend for the LGUs to conduct preemptive evacuation. Habang wala pa yung epekto ng napakalakas na bagyong Uwan. Isinailalim naman sa blue alert status ang Baguio City. Ibig sabihin, activated na ang command centers ng mahigit 100 barangay para ma-monitor ng CDRRMC ang kanilang paghahanda. May inilagay na ring sirena sa isang drainage canal para magbigay hudyat ng forced evacuation kung sakaling umabot ito sa critical level. Sa ngayon, nakahanda na ang mga evacuation center pati ang mga equipment kung kakailanganin. Sabi ng City Hall, pinangangambahan sa lungsod ang mga pagguho ng lupa. Common dito sa amin is yung rain-induced landslides.
Pia, maghapong naging napakainit ng panahon dito sa Baler pero ngayong gabi ay nakaranas kami rito ng mahinang pag-ulan. Ayon naman sa gobernador ng Aurora, naka-preposition na ang mga pagkain, ang heavy equipment, gayon din ang mga rescue team. Pero patuloy pa rin nilang paalala, Pia, na sana daw ay lumikas ang mga nasa critical areas para nga walang maitalang casualty dito sa kanilang lalawigan. At live mula rito sa Baler, Aurora, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, ang inyong saksi. Bukod po sa malakas na hangin, baha at landslide, nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng storm surge o daluyong sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Uwan. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, gamitin ang natitirang oras para maghanda para sa paparating na bagyong Uwan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, mapaminsalang hangin at maraming ulan ang dala nito sa malaking bahagi ng bansa. Bukas ng gabi, maaari na raw nating maramdaman ang masungit na panahon sa Eastern Seaboard o sa Eastern section ng Luzon at Visayas. Malawak ang sirkulasyon ng bagyo mula Eastern Seaboard ng Luzon hanggang Visayas. Sa lawak ng sakop ng bagyong Uwan, maraming lugar ang mararamdaman habang papalapit ito sa Luzon. Tomorrow evening po magsisimula na yung stormy conditions or yung masungit na panahon, especially dito sa Eastern Seaboard or sa Eastern section ng Luzon and Visayas. So prior to landfall, possible sa Sunday evening or Monday early morning dito sa Southern Isabela or Northern Aurora. Prior to landfall, kahit malayo pa itong bagyo, makakaranas na tayo ng mga malalakas na hangin as well as yung mga malalakas na ulan, mostly over most of Luzon and dito sa eastern section po ng Visayas. Kaya nagbabala ang Pag-asa lalo na sa storm surge o daluyong ng bagyo. Ang paghampas o pagpasok o pag-akyat ng tubig dagat mula sa baybayin papaloob sa lupa. Bigla ang pagtaas ng tubig dagat o matataas na alon sa mga low-lying area at exposed coastal communities na malapit sa landfall point ng bagyo. Posible ito sa mga lugar ng Isabela, northern portion ng Aurora. More or less, ito po yung tinatawag nating coastal flooding. No? Ito yung pagpasok ng tubig dagat further inland. Kaya yung mga coastal areas na mabababa yung lugar, sila po yung most susceptible sa storm surge. Posibleng umabot ng more than 3 meters yung height na ito. So more or less, ikukumpara po natin ito sa palapag ng building. No? Halos ka-height niya ang isang palapag ng building. Lalong-lalo na magsusuper typhoon ito. So malalakas na hangin ang dala nito. So habang papalapit ito over the eastern seaboard ng Luzon, or eastern coast ng Luzon, nandiyan po yung banta ng matataas na storm surge. Kapag sumabay daw ang storm surge sa malakas na ulan, mas mabilis na tataas ang tubig sa ilog at estero na nagdudulot ng bigla ang pagbaha. Sa mga nasa dagat baybayin sa mga coastal areas, yun po yung pinaka-susceptible talaga. Usually kasi yung storm surge, yan yung mas nakakamatay na hazard na dulot ng bagyo as compared, let's say, sa malalakas na hangin, malalakas na ulan. Since sila po yung unang nakakaranas talaga nung unang hagupit na dulot ng papalapit ng mga bagyo. Tulad ng Yolanda, ang pinakamapaminsalang bagyo na dumaan sa bansa, November din ito pumasok. Ayon sa Pag-asa, karaniwan ang pag-intensify ng mga bagyo sa huling bahagi ng taon dahil sa mas malawak at mainit na karagatang tinatahak nito. In terms of track, at kung titingnan natin yung climatology, si Pepito yung usual, nasabi nating similar track nitong bagyong ito. So highest wind signal ay signal number 5 dahil prior to landfall, within the next 24 hours, magiging typhoon ito. And beyond that, magiging super typhoon ito. So, kumbaga, malawak pang karagatan ang tatahakin nitong bagyo prior to landfall over eastern section ng Luzon. Pia, sa pagpasok ng bagyong Uwan sa bansa, manatiling alerto at nakamonitor sa Pag-asa para alam ang lagay ng panahon sa inyong lugar. Makipag-ugnayan na rin sa inyong mga LGUs para sa paghahanda sa inyong lugar. Live mula rito sa Pag-asa para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nakahanda na po ang mga evacuation center sa ilang barangay na laging binabaha sa Quezon City. At tiniyak ding gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila. Saksi si Chino Gaston. Nakatupi na ang ilan sa naglalakihang billboard sa Metro Manila. Mainit ang panahon kanina, bagamat paminsan-minsan may pag-ulan. Pero pinaghahandaan ang bagyong Uwan na ayon sa Pag-asa ay posibleng maging super bagyo. Kapag malakas ang pag-ulan, kung sustained siya for several hours, likely mag-cause ng floods
and landslides. Alam naman natin sa Luzon, maraming areas na mga mountainous, low-lying areas. Ang MMDA tiniyak na gumagana ang 70 pumping station sa Metro Manila. Babantayan sa command center ang posibleng pagbaha at traffic. Nananawagan ng MMDA sa mga mall operator sa Luzon na gawing libre ang kanilang parking spaces para mapaglagyan ng mga sasakyang posibleng maapektuhan ng baha. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa Signal Number 3 ang Metro Manila, Signal Number 5 sa Northern Luzon. Sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, handa na rin ang evacuation center. Yung mga naghihintay po dito ay yung comfort nila, kasi para mabalik yung dignidad sa kanila na kapag nabahaan ay maging maayos yung kanilang tutuluyan. Naroon na ang mga tent at nakastandby na rin ang mga lulutuin para sa mga evacuee. Gayon din ang mga gamot para sa mga sugatan at doxycycline na pangkontra sa leptospirosis. May pwesto rin para sa mga alagang hayop. Sa Barangay Del Monte, nakastandby ang rubber boat at relief goods. Maaga rin silang magpapalikas ng mga residente. Sakaling umapaw ang San Francisco del Monte River, ay inilatag na nila ang lubid sa mga looban ng barangay. Pagmula sa dulo ng looban hanggang paglabas, kung hanggang saan po yung tubig na makakalabas po sila, kasi napakalakas po ng current dito, makakatulong po sa kanila yun para makalabas po sila in case na matrap po sila sa loob. Sa Batangas, nagkasa ng clearing operations para maiwasan ang matinding pagbaha. Nag-inspeksyon na rin ng mga drainage at iba pang daluyan ng tubig sa Zambales. Sa taya ng OCD, mahigit 8.4 milyon na individual ang maapektuhan ng bagyong Uwan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region. Bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon, payo ng OCD, mag-imbak ng supply na tubig at pagkain para sa 3 hanggang 5 araw. At asahan din daw ang posibleng mga brownout at pagkawala ng telco at internet signal. Nag-abiso ang Office of Civil Defense sa mga taga Luzon at Visayas na maghanda na ngayon pa lang para sa posibilidad ng mga pagbaha at landslide. We are urging everyone, including our local government units, to implement na po yung ating mga preemptive or preparatory activities, no, in preparation dito sa possible impact nitong Uwan. Hindi lang po hangin ang kalaban natin dito. Nandyan po ang banta ng matinding pag-uulan. Hinimok ng mga otoridad ang mga LGU na magpatupad na ng preemptive evacuation. Dapat daw sa linggo pa lang ay nasa evacuation center na ang mga residente, lalo na sa mga nasa high-risk area. Marami ho dun sa mga namatay, dun sa experience sa ating kay Tino ay mga nabagsakan ng puno o kaya ng kahoy. Maaaring magkaroon tayo ng mga cuts and lacerations and other traumatic injuries sa mga lumilipad na yero, sa mga lumilipad na mga bagay. So pag tayo po ay pina-evacuate, ang pinakaligtas na lugar po is yung evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.